Simula na ang Christmas countdown. Kaya naman ang ilan nating mga kababayan, abay dinadayo na ang Dapitan Street sa Quezon City para makapag-early shopping ng Christmas decorations. Magkano naman kaya abutin ang presyo ng mga yan ngayon? Alamin natin sa ulat ni Vel Custodio. Iba't ibang sizes ng Christmas tree, mga makukulay na Christmas balls, kumukutitap na Christmas lights at parol, at mga characters sa Belen. Available lahat yan sa Dapitan Street sa Quezon City. Dahil nga 100 days na lang Pasko na, nagsisimula ng dayuhin ng mga early Christmas decoration buyers ang Dapitan. Isa na rito si Bong na suki sa Dapitan tuwing bare months. Because we love Christmas so much, what we do at home, every year, iniiba-iba namin yung theme namin sa bahay. Menos gastos din aniya ang pamimili ng palamuti sa Dapitan. I think this is the best time to buy Christmas decors, no? Kasi unang-una, you'll avoid the, yung dami ng tao, and at this point in time, medyo Christmas rush, that's right, medyo a lot cheaper here in this area as compared if you go to the mall. And you can all find it here in this area. Sa ngayon, wala pa naman paggalaw sa presyo ng mga Christmas decorations. Ilan sa mga madalas bilhin ng Christmas tree na mabibili ng 1,500 pesos hanggang 15,000 pesos. Ang Christmas lights na mabibili ng 150 hanggang 1,500 pesos depende sa dami ng ilaw. Ang snowman na 500 pesos. Ang small ornaments na 3 for 100. Ang Santa display na 250 hanggang 15,000 depende sa laki. Ang nutcracker na 2,500 hanggang 6,500. Ang Belen na 500 pesos. Ang Christmas ball na 150 hanggang 750 pesos. Ang garland na 100 pesos hanggang 750. At ang parol na 1,000 pesos hanggang 9,500 pesos. Available din ang mga palumuting gawa sa fiber at copies, kagaya ng flower balls na mabibili ng 1,000 pesos ang 10 piraso. Ang bamboo lights na 2,500 ang isang dosena. Ang oval lights na 1,000 pesos ang 10 piraso. At ang star na 1,000 pesos sa 5 piraso. Nagdedepende sa laki ng produktong bibilhin ang presyo. Nagbigay naman ng payo ang nagtitinda ng palumuting pangpasko. Mas maganda agahan nila para hindi masyadong siksikan. Mas makapamilis na ng maayos. Mas mainam rin na bumili ngayon pa lang habang hindi pa nagtataas ang presyo ang mga decorations. Tumataas ang demand o ang dami ng mamimili habang papalapit na ang Pasko, kaya inaasahang tataas rin ang presyo kasabay nito. Mas mababa rin ang presyo kapag wholesale at tuwing last minute kung saan marami ang nagpapaubos ng paninda. Para naman sa kaligtasan ng consumers, i-check muna kung may certification mark ng Philippine Standard o Import Commodity Clearance ang mga bibilhing palamuti pang Pasko. Tanda ito na pasok sa safety standards ang mga produkto. Samantala, kinamusta rin namin ang sitwasyon ng mga nasunugan noong Agosto sa Dapitan Arcade. Kung babalikan, aabot sa 7 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Malabo eh. Wala kaming yung lang ng may-ari, parang binalik yung down payment. Naghahangad nga yung mga kasamahan namin na sana matayo pero hindi daw mangyayari na matatayo. Yung iba naman dyan sa kalsada, sa gilid. Yung iba naman nakakuha doon sa kabila. Ayon pa sa kanya, maaaring sa susunod na taon na maisasaayos ang mga natupok ng apoy. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.